Kapatid ni Neri dinala sa hospital. Bakit? Anong nangyari? Binisita ni Edito sa hospital ng Pakibato ang pamilya ni Neri. Dinala daw kasi ng pamilya sa hospital ang kanilang bunsong anak kasi nagkasakit. Nagtatae daw ito, inuubo at kailantura kaya dinala agad nila sa hospital. Kahapon pa daw sila nandun at nahirapan daw ang nurse sa paghanap sa ugat ng bata kasi ilang araw na itong nagkalintura kaya wala ng pulso ang kamay nito at buti na lang ay nahanap at nasa loob na sila ng room. Pinakita naman ni Edito ang papa at mama ni Neri na binabantayan ang kanilang anak. Ayon kay Edito na nasabi daw ng mama ni Neri sa kanya na first time niyang makapunta sa hospital ng Pakibato. Nung una kasi ay sa Bukidnon sila pumupunta kapag may nagkasakit sa kanila pero ngayon na lumipat na sila ng tirahan ay sa Pakibato na sila pumunta kasi ito ang mas malapit. Tinanong naman ni Edito ang mama ni Neri kung kamusta ang bata. Sagot ng mama ni Neri na okay naman daw at nalagyan na din ng dextrose ang anak niya. Masaya naman si Edito dahil okay na ang kapatid ni Neri at nagpasalamat siya sa mga tauhan ng nasabing hospital dahil sa willingness ng mga ito na bigyang pansin ang patient. Natanong ni Edito ang papa ni Neri kung sino ang sinakyan nila kahapon papunta sa hospital at kung pinakyo ba nila ito. Sumagot naman ang papa ni Neri na motor dahil may motor naman daw sila at siya ang nagmaniho. Mabuti naman daw sabi ni Edito na may maayos na motor ang magulang ni Neri at marunong din mag-drive ang tatay nito. Binahagi naman ng mama ni Neri na kinabahan na daw talaga siya sa sitwasyon ng bata kaya tinawagan na niya si Neri. Pero nung unang kakasimula pa lang ng kailantura ng bata ay hindi niya talaga sinabihan si Neri tungkol dito kasi ayaw niyang malungkot ito at hindi na tuloy ito makapag-focus sa pag-aaral. Hindi niya sinabi kay Neri na may problema siya tsaka na niya sinabihan nung nag-aalala at kinabahan na siya sa sitwasyon ng bata. Kaya humingi siya ng pasensya at tawad kay Neri dahil tumawag siya at sinabi ang sitwasyon sa kapatid nito. Mensahe ni nanay kay Neri na wag nitong ilagay sa ulo na may problema sila, magpursige lang lagi ito sa pag-aaral at kalimutan ang problema at pag-aalala bago pumasok sa school. Nagpasalamat din siya kay Ma'am Ruth sa pagtanggap, pag-aalaga at pagtulong nito na makapag-aral si Neri ng maayos. Nakita daw niya kay Ma'am Ruth ang pagmamahal nito kay Neri habang nasa poder nila ito. Isipin daw ni Ma'am Ruth na totoong anak niya si Neri at kung may ugali man si Neri na hindi maiintindihan ni Ma'am Ruth ay sana pagsabihan at ipaintindi daw ito kay Neri dahil madali naman daw makakaintindi si Neri at nakikinig din daw talaga ito. Hindi daw mahirap paintindihin si Neri at hindi na napigilan ng nanay ni Neri at tuluyan na itong naiyak. Patuloy niya na kahit ilan lang na video ang napanood niya pero kita daw talaga niya ang pagmamahal ni Ma'am Ruth at dadabil kay Neri. Kaya humingi din siya ng tawad at pasensya kay Ma'am Ruth na tumawag siya kagabi kay Neri dahil kinakabahan na din daw talaga siya sa sitwasyon ng bata at hindi na mahanap-hanap ng mga nurse ang ugat nito. Grabe daw ang iyak ni Neri nung nalaman ang sitwasyon ng kapatid niya. Dagdag ng mama ni Neri kay Ma'am Ruth na wag itong mag-alala at naturukan naman daw ang kapatid ni Neri at sa ngayon ay medyo okay na daw ito. Pagkatapos ay nagsalita naman si Edito na ang pagkain na lang daw ang problema nila at kung merong gamot na dapat bilhin tapos wala sa loob ng hospital ay kailangan pa nila itong bilhin labas ng hospital. Hindi naman daw problema ang bayarin sa hospital dahil libre lang naman daw ito, at bago umalis si Edito ay nagbigay siya ng kaunting tulong o pera sa mga magulang ni Neri. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero, huwag kalimotang mag-like and subscribe.